Okay, so good day. So for today's topic, ang pag-uusapan po natin ay ang tinatawag na slope deflection method or yung tinatawag nating SDM. So dito sa topic na to ay pag-usapan muna natin kung paano gamitin yung SDM sa beams. So pwede siyang determinate or indeterminate. So this is the derived formula for the SDM. Moment, ibig sabihin ng N dito, itong M na to is the moment, tapos ito naman yung near, far, okay? So N and F, NF, ibig sabihin near, far ang basa doon, no? So to explain that, so let's say we have here point A, tapos we have here point B, okay? So if you are considering the moment at A, okay, so moment at A. So hindi natin siya pwedeng tawaging moment at A. So that is moment ng A papunta sa B. So if this is the moment, yung moment dito sa point na to, we call this as moment A, B. Na kung saan yung A is the near and yung B naman is the far. So kumbaga ito po yung near, tapos ito naman yung ating far. So yun yung ibig sabihin ng N tapos F. Okay? So if that is near and the other hand is the far. Okay? So ito yung tinatawag nating moment. So yun yung ibig sabihin ng moment near far dyan. Then fixed moment ng near far. So meron tayong topic about the fixed moment ng AB. Tapos meron din tayong topic para sa fixed moment naman ng BA. No, depende sa load na nakalagay. So let's say dito naman tayo magko-consider sa point na to. Meron tayong moment dito na kung saan yung moment dito ay near far. So ano ba yung near pag nandito tayo nagko-consider B to A. So this is moment ng B papunta sa A, no? So 2EI over L. L is the length ng span from one point to another, no? So let's say this is L. Yan po yan, no? So ibig sabihin, if you are considering point A to B, we can write this as moment AB. Imbes na near far, we can write that as moment AB. Tapos fixed moment ng near far. So if you are considering from point A to B, so that is fixed moment ng AB. 2EI over L ng 2 theta near. Ang near natin ay A. Tapos, theta far is B. Tapos, chord rotation ng AB. Okay. So, similarly, kung from B to A naman, ito naman magiging BA, BA. Tapos ito, BA, BA. Okay. So, yun po yan, no? So, napaliwanag ko na itong moment, fixed moment, tapos length. How about the theta near? The theta near is the rotation near. Or so let's say kung nasa point A tayo, ano ba yung theta A natin? So depende, kapag ka-fixed support kasi, pagka fixed support, ang theta natin dito sa point na yan, so let's say this is point A, automatic ang theta natin dyan ay 0. So kasi ang ating elastic curve dyan ay diretso, tapos saka pa lang siya mag-bend, no? Tapos kapag yan naman ay roller or hinge, ang masasabi lang natin kung yan ay hinge or roller, ang theta natin dyan ay not equal sa 0. So we have to compute kung gano'n, no? So theta near, ibig sabihin, yung rotation mo dito sa A, ano yung value? So kung 0 yon, you can directly substitute that into 0. Pero kung hindi naman, we can't assume any values. Kaya i-let lang natin na theta A siya, no? Kapag ka siya i-hinge or roller. So theta far mo, yung sa rotation naman ng B. How about yung ating chord rotation? Okay? So burahin ko lang ito, no? Okay, dito ko na lang isulat, no? Ang chord rotation po natin ay equal sa, so let's say chord rotation ng AB, that is just equal to, parang tangent theta lang rin yan. So let's say ito yung ating
AB. So, originally, itong pinakita kong point B, after na nag-apply ng load, nag-settle siya pababa, no? So, originally, let's say, nandito si B. Tapos, nagkaroon ng rotation, nagkaroon ng load. So, nag-apply yung load, bumaba ngayon yung B. Or tawagin nating B prime, no? So, itong B papunta sa B prime. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng tinatawag na settlement. Okay? So, kung nagkaroon siya ng settlement, the distance from this point up to that point is delta. Okay? Then, if we draw a line from A to B, B prime, sorry, yung sa final na. So, anong mangyayari dyan? Gawa tayo ngayon ng angle between sa original hanggang doon sa final. So, from original, nagkaroon ng final. Ano na yung naging ating chord rotation? So, nag-rotate siya ng clockwise. Okay? By the way, we have to take note the sign convention. Okay, sa sign convention natin, positive ay counterclockwise, negative naman pagka clockwise. Okay, always yan, no? Kapag sa mga moment, ang sign convention natin positive counterclockwise kapag SDM, no? You can also use positive clockwise. Yung mga ibang libro ganun ang ginagawa. Pero you have to be consistent, no? It's all throughout. Okay. So pero dito ang gamitin na nating sign convention is positive counterclockwise, then negative yung ating clockwise direction. Okay. So ito yung tinatawag nating chord rotation ng A papunta sa B. Na kung saan yung chord rotation na yan ay negative ang value niyan. Sir, saan equal ang chord rotation? Ang chord rotation ay parang equal lang yan sa tangent theta. Tangent theta is opposite over adjacent. So let's say this is the length L. So asan ba yung ating opposite distance? That is delta over yung length L. So ito lang po yung formula ng ating chord rotation, no? So kung ano po yung naging displacement or settlement from the original up to final, that is what we call the chord, the settlement, okay? So yan po yan, no? So ngayon kung from B to A naman, originally nandito siya. Kung chord rotation ng B to A, ano po yung direction niya? Clockwise pa rin ba? Yes, kasi horizontal. Gagawa ka naman ng horizontal from B prime papunta kay A, no? And ang magiging chord rotation natin dyan ay ano po? Clockwise pa rin. So ang chord rotation natin from B to A is negative pa rin. And that is delta pa rin over yung length. So ganun pa rin po, no? So ganun pa rin yung magiging value. Negative pa rin. Okay, paano naman kung for example, ito yung point A. Tapos ito yung point B, originally. Tapos ang nangyari, umakyat siya pataas. Okay. So kung ganyan naman po ang nangyari, so ito na yung B prime natin. Okay, so ang mangyayari, ang chord rotation naman po nito, from the original horizontal, ang nangyari naman po is nag-counterclockwise siya. So dito ang chord rotation natin from A to B, the value is positive po ang sign convention. Then pagka from B to A naman, counterclock pa rin siya. So chord rotation ng A to B is positive pa rin po, no? Okay. Then ang formula pa rin yan is yung tangent theta pa rin. Tangent chord rotation, tangent theta is opposite, which is delta pa rin over yung length L. Okay? So ganun lang po. Ganun lang po gamitin yung formula na yan. Okay? So that is just the explanation on how are you going to apply the formula. So yung mga fix and moment po ay may separate video tayo dyan para i-explain yung mga topic po na yan, no? So panoorin nyo na lang sa mga ibang video kung paano masolve yung fix and moment. Okay. So meron lang tayong kailangang sundin na steps pagka magsosolve tayo ng
mga reactions po ng ating indeterminate beam. So step 1, okay. So the step 1 is to solve for the fixed end moments, no? Okay. So ang gawin natin, mag-solve na tayo ng problem. Habang sinosolve natin yung problem, dinidiscuss na natin kung ano yung mga steps sa pag-solve, no? So problem 1, so ito po, compute the reactions of the continuous beam shown in the figure. So given tayo ng continuous beam. So meron tayong span AB, BC, tapos CD, no? Okay? So from that ito ay non-prismatic kasi 2i yan, ay ito, tapos 1.5i yan. Okay? So to solve for, so nilagay ko na dito yung mga suggested answers sa pag-compute, no? Okay? So for the computation ng ating fixed end moments, so paano po yan? We have fixed end moment ng AB. Ano na po yung formula natin kapag siya ay uniformly distributed load? So WL squared over 12. Okay. So yung W yung intensity, which is equal to 4. Ilan naman po yung ating length? 6 squared over 12. Okay, so try to compute. At ang fixed end moment natin sa AB ay automatic yan ay counterclockwise. So positive po. So 4 times 6 squared over 12 will give us a value of 12. Okay. So next naman, fixed end moment naman ng BA. So for BA naman, WL squared over 12 lang rin yan. Pero ang fixed end moment naman dito ay naka-clockwise naman na po siya. So kung clockwise po yan, ang magiging sagot dyan ay negative 12. Okay? So next is fixed end moment naman ng BC. So ang formula naman ay PAB squared over L squared. So P, yung A natin is 2. B squared naman is 2. B is 2 rin. Tapos yung ating L squared is PAB squared over L squared. Yung L natin is 4 squared. Okay? So mangyayari, value nito ay 20. Okay? Since symmetrical yan, yung ating namang fixed end moment ng CB ay naka-scored naman dun sa A, which is 2. So kung mapapansin nyo, parehas lang naman. So expect natin na parehas lang magiging value yan. So kung 20 yan, 20 pa rin ang sagot. Pero in this case, magiging negative nga lang. Kasi ito ay ang fixed end moment natin sa left, laging counterclockwise. Ang fixed end moment naman sa right ay laging clockwise. Then for the other one, si fixed end moment naman ng CD. Okay. So fixed end moment, PAB squared. So that is 8. Ilan yung A? 4. Ilan yung B? 2. Over L squared. Ilan yung L? 6 squared. Okay, so sa kabila naman, fixed end moment ng BC. So that is 8 times, yung 4 naman yung naka-squared dito, yung 2 naman yung hindi naka-squared, tapos over 6 squared, no? Okay. So ilan po yung magiging sagot dito? So ito ay magiging 32 over 9, or that is 3.55, no? Or 3.56. Okay. Pero pagka ganyan fixed end moment, mas pine-prefer ko na yung mix, yung ating improper fractions na lang ang gamitin para mas sakto, no? Pero choice nyo rin naman kung ito ang gagamitin. Pero magkakaroon kasi ng discrepancy sa mga value ng sagot pagka sa final answer minsan, no? So sa DC naman po, so 8.
So 64/9. Or that is equivalent to halos 7.11 po yung value niya. Okay. So okay, yan na po yung mga value ng fixed and moment. So ngayon punta naman tayo sa step 2. Ang step 2 po natin is so we have to adapt the step number 2. Ang step number 2 po natin ay we have to apply the slope deflection equation, no? Slope deflection equation, or yung tinatawag na SDE. Yung SDE na tinatawag, ito po yan, no? Okay. Magkaiba po yung slope deflection method sa slope deflection equation. Ang slope deflection method is the method, while yung slope deflection equation or yung ating SDE, yan yung equation na gagamitin natin para makasolve ng slope deflection method. Okay? So, apply natin itong formula. So, if we are considering point A to B, so, ibig sabihin, ang near nun ay A, at ang far naman niya ay B. So, therefore, magiging formula natin ay moment ng AB is equal to fixed moment ng AB plus 2EI over L multiply by 2 theta near. So, kung A to B ang consideration natin, ibig sabihin, yung A is the near point and yung B naman is the far point, no? So 2 theta A plus theta B minus 3 times chord rotation ng AB. Okay. So since yung A to B, pagka nag-apply yung loads na yan, yung ating uniform load, dahil wala naman sinabi sa problem na may settlement yung point B, automatic yan, 0 ang settlement from point A hanggang point B. So ibig sabihin, wala tayong makocompute na value ng delta. So, ang chord rotation ay delta over L. So, kung 0 yung delta nun, automatic ang chord rotation natin ay 0 na po. Okay? So, moment natin sa AB is just equal to fixed moment ng AB. So, that is 12 plus 2EI. So, 2E, but yung I natin ay hindi equal sa 1. Equal siya sa 2I. So, yung I, papalitan lang po natin yan ng 2I. Okay? Over the total length, which is 6 multiply by 2 theta A. Ang theta A ba natin ay naka-fix? Kasi kung naka-fix yan, 0 yung value. Pero hindi siya naka-fix, naka-hinge or roller siya. So, automatic yan, theta A lang po yung value na yan. Okay, by the way, ito ay naka-hinge, ito ay naka-roller, roller. So, take note, no? Baka mapagkamalan yung hinge din tong B, C, and D. Ang roller kasi ay minsan ganito yung drawing niya, or kaya minsan ganito rin, no? So, ang palatandaan na lang dyan, tignan nyo kung may bilog doon sa support. Pag merong bilog, roller po ang tawag natin doon, no? Okay, so tapos theta B. Okay, then next is simplify natin bago natin siya tawaging equation number 1. So, this becomes 12. 2 times 2 times 2, 4. 2 times 2 times 2, 8 over 6. So that is plus, yung 8 over 6, pag sinimplify natin yan, 4/3 or 4EI theta A over 3. No? So baka sabihin nyo, bakit hindi 8 over 6? O simplify nyo yung 8 over 6, 4/3 yan. So dinistribute ko yan dito, tapos distribute naman natin pa ganyan. So that is 4 over 6. So ito ay magiging 4 over 6 EI theta B. 4 over 6 ang simplify nun ay 2/3, no? So 2 EI theta B over 3. Okay, tapos plus to, no? Okay, so that is now the equation number 1. Okay. So para mas tipid tayo sa space, hindi ko na isusulat tong equation na to, no? Direct na tayo. So, what if B to A naman tayo? So, magkakaroon tayo ng consideration A to B, B to A, tapos B to C, C to B, C to D, D to C. Okay, ganun ang
gagawin nating equation dyan. So, from B to C, B to A, what is the fixed end moment ng BA? So, negative 12 plus 2EI. San equal yung I ng B to A? Sa 2I. Okay, over yung length, which is 6. Okay, tapos multiply by 2 theta B plus theta A. Okay, ang chord rotation ay 0, so mawawala na yan. So, MBA is negative 12 plus 4 over 6 is 2/3. So, 2/3 or 2EI theta B over 3. Tapos, plus ito namang kabila, so magiging 2/3 4 times 2, 8. So that is 4/3 pala. Okay. 8 over 6, so 4/3. Ito naman yung 2/3 ngayon ng EI theta A. Okay. So ito naman na ngayon yung magsaserve as equation number 2. Okay. So meron pa, kulang pa tayo ng equation. So, sulat naman natin dito. Okay, so from B to A, so next naman is from B to C. So, moment ng BC is equal to fixed moment ng BC is 20 plus 2EI. Saan equal yung I? Sa I lang rin. Over yung length, which is 4. Tapos 2 theta B plus theta C. Okay, so yan yung magiging equation natin sa MBC. So, moment ng BC now is equal to, simplify. So, magiging 20 plus 2 times 2, 4. Over 4, so magiging 1 lang. So, plus EI theta B. Tapos, so 2 over 4 times theta C. So, plus 1/2 EI theta C. Okay? This will serve as equation number. Kung 2 yun, pangatlo na to, no? Equation number 3. Okay? So, next, from C to B naman, so that is fixed end moment ng CB is negative 20 plus 2EI. Ang I lang naman natin ay I lang rin or 1 over length, which is 4, multiply by 2 theta C plus theta B. Okay, then simplify. Moment ng CB negative 20 plus 4, 2 times 2, 4 over 4. So 1, so magiging EI theta C to, tapos plus ano pa, 1/2 ng EI theta B. Okay, here's now the equation number 4. So kulang pa. Kailangan pa natin ng C to D, tapos D to C. Okay? So, moment naman tayo sa CD. So that is, what is the fixed moment ng C to D? That is 32 over 9. Tapos plus 2EI over L. Ang I natin ay 2E times 1.5 over yung length natin, which is 6, twice ng theta C plus theta D. Okay? So, moment ng CD natin will give us 32 over 9 plus, so 1.5 times 2 is 3 over 6, so 1/2. So, 2 times, so 3 over 6, so 1/2, tapos may 2 doon. So, magiging EI theta C lang to. Tapos plus, so 3 over 6, so magiging 1/2 EI theta D. Okay? Sorry, EI theta D. This will serve as equation number 5. Okay? So next,
Doon naman tayo sa last. So, moment naman ng D to C. So, that becomes fixed moment ng D to C, 64/9. Plus 2EI. 2E. Tapos, so may I to 1.5I. 1.50I. Over yung length. Sorry, may negative po ito So, dapat negative rin dito. Dapat nag-jibe yung dalawa. So, tapos ito, over length, which is 6, 2 theta D plus theta C. Okay? Then, simplify na lang po natin. So, moment ng DC is equal to negative 64/9 plus 2 times 1.5 is 3. 3 times 2, magiging 6. So, magiging EI theta D. Tapos, magiging plus 1/2 EI theta C. Okay? So, this will serve as equation number 6. Okay? So, dito na po tayo mag-erase sa step 1 kasi hindi na natin magagamit yung fixed moments. At hindi natin, bawal nating may erase pala to. Moment ng AB. Okay, gagamitin natin yung step 2 mamaya sa computation. Okay? So, dito na tayo sa step 3. Okay. Summation ng moment ng hinge or roller ay equal sa 0. So, tatandaan natin, ang mga hinge or roller po natin dyan, pagka yung lahat ng moments na meron po doon sa mga yon ay laging equal lang sa 0. So, let's say ito yung point A. So, pagka ikat natin yung section ng A, magiging ganito siya. Okay, cut lang tayo ng maliit, no? Tapos, so kung yan yung A natin, okay, ano ba yung pagkakinat natin yan, ano yung moment na magre-resist dito? Ang moment na magre-resist dito ay moment ng A papunta sa B. Okay, moment ng AB. Ngayon, anong direction? We have to assume that all directions ng moment ay positive. Ano ba yung assumption natin na positive? Counterclockwise. So meaning, dapat ay, so counterclockwise, dapat ay pa-counterclockwise rin po ang direction na ilalagay natin dito. So dapat ganyan, no? Okay? So, meron pa bang moment na tayong makikita bukod sa AB kapag nag-moment tayo dyan? So, we can use summation ng moments sa hinge or roller. Dahil hinge yan, summation ng moments sa A ay equal sa 0. Okay? So, moments sa AB ay equal sa 0. Okay? So, asan ba yung moment AB? Ito yun, no? So, that is now the equation. So, we can use this equation number 1. So, that is 4EI. So, that is 4EI. Sige. So, 12 plus 4EI theta A over 3. Okay? Plus 2EI theta B over 3 is equal to 0. Okay? So, yan na po yung magiging equation dito sa number 1. Pero, gagawin natin, lahat ng unknown kasi sa left natin nilalagay. Lahat naman ng constant doon sa right. So, pag ito nilipat natin doon, magiging yung 12, magiging negative 13. So, para tipid sa space, sulat ko na lang dito negative 12. Okay? So, this will serve us now the new equation. So, naka 6 equation na tayo. So, let's say this is equation number 7. Okay? So, pwede na natin iburahin tong equation. Baka gagamitin natin yan mamaya. Pala. Okay? Mamaya na natin burahin. Okay, so, next naman, saan pa tayo pwedeng mag-summation ng moments? Sa B. So, kung ito naman yung point B natin, so meron tayong roller dyan. Okay. So, kung ito yung point B,
Ano ba itong moment dito? So, counterclockwise positive. Ito ay kung ito yon, from B papunta sa A. So, ito yung moment ng BA. Tapos yung kabila naman, moment naman ng, ano to? B papunta naman sa C. So, this is moment BC. Okay? So, summation ng moment sa hinge or roller. So, asan ba yung roller natin? Ito sa B. So, summation ng moment sa B is equal to 0. So, therefore, we can say that moment ng BA plus moment ng BC is equal to 0. Okay, so saan po yung BA? Itong equation 2. So, moment BA is negative 12 plus 4EI theta B over 3 plus 2EI theta A over 3. So, equation. So, ayan yung MBA. I-plus natin ngayon yung MBC. So, plus 20. Tapos, EI theta B. Okay. So, yung EI theta B, itapat na natin siya doon sa theta B rin na unknown. So, plus EI theta B. Tapos, 1 half EI theta C. Huwag natin siyang itapat sa A kasi hindi naman siya theta A. So, dito natin itapat siya 1 half EI theta C. Okay? So, saan equal yan? Pagka sinamap natin, equal lahat yan sa 0. Okay? Then, let us try to add. Okay, pagka i-add natin yan, unahin natin yung theta A, susunod si theta B, tapos susunod sa theta C. So, unahin muna natin si theta A. So, that is 2/3 ng EI theta A. Okay? Tapos, meron naman tayong theta B, 4/3 plus 1. So, that is 4 plus 3 magiging 7, no? So, plus 7 EI theta B over 3. Okay? Tapos yung theta C naman plus 1 half EI theta C. Okay, yung constant naman natin, negative 12 plus 20, that will give us positive 8. Yan ngayon, yung positive 8 na yan, ilipat natin dun sa kanan para, dahil siya ay constant. So yung positive 8 po na yan magiging negative 8. No? So, this will serve as equation number 8. No? Okay? So may 8 equation na tayo. Ngayon, i-post ko lang muna saglit kasi kailangan natin yung space. Ilipat ko lang to sa ibang space, no? Kasi hindi natin pwedeng burahin to, magagamit natin to mamaya tong equation na yan pagka magko-compute tayo sa mga susunod na solution pa, no? So, post ko lang po saglit.